Hello, Shabbat Shalom. Mag-try ako by God's help na mag-vlog muna rito sa Facebook. Tapos pupunta ako ng YouTube. Kasi parang naisip ko na i-share sa inyo ang mga activities ko, ang mga bagay-bagay na pwede rin siguro mag-inspire sa mga katulad ko kung paano nilalabanan ang mga disablement sa buhay at mga bagay-bagay na nagkukos ng kalungkutan din. Kaya, be with me and itong pagbablog ko namang ito ay kung pagpapalain ay hindi naman para ako'y maging popular o para ako'y kumita ng malaking pera at magpagawa ng bagong bahay at mga bagay-bagay na material na bagay. Ang purpose ko is kung pagpapalain ako ng Panginoon ay maitulong ko sa ating kababayan ng mga disabled din at mga handicap na mabigyan sila ng kahit na paano ay comfort sa buhay, kahit na sa maliit na bagay na katulad ng plano ko magpatayo ng kanilang ng bahay ampunan para sa disabled na mga kababayan natin. At kung merong mga banyaga din na disabled ay welcome din sila doon. Dahil ito ay for Christ's sake and for establishing Christ's kingdom. And then, yes, ang plano ko ay gawin ito para sa kanyang gloria, for the establishment of His kingdom. Dahil siguro ay kung maikli lang ang magiging buhay ko dito ay kahit na paano ay may na-contribution ako, na may na-contribute ako dito sa aking pamamalagi muna sa mundong ito. So, if you bear with me, then follow me and I will show you the best way how to encourage your life to continue on in spite of anything that happened to you physically, mentally, and spiritually. Because our God is a provider God, a God of provision. He's the Jehovah Jireh, and He wants us to provide physically, mentally, spiritually, and of course, giving us the fruit of the Holy Spirit. For He have already given us the greatest gift of all. He provided us our Lord Jesus Christ, the saving grace through our Lord Jesus Christ, so that we could continue on to live in the light of God's love. Mahal niya tayo At talaga namang ginawa niya lahat ng paraan para tayo ay mamuhay sa pagmamahal niya at sa pagkalinga niya. Kaya kung ikaw ay nawawala ng pag-asa at ikaw ay nadidisappoint o nadidepress, tandaan mo, tumingin ka sa baba at meron pang mas grabe sa iyong sitwasyon at mas may malala pa kaysa sa iyong problema. Tumingin ka sa taas at makikita mo ang sagot sa iyong mga katanungan. Manalig ka lang and trust Him. He will do His best for you because He has already planned it. Whatever what happened in your life. Tandaan mo sa Jeremiah 29:11, sabi niya, For God so loved the world that He gave His only Son, that we who believes in Him should not perish but have eternal life. Yan ay sa John 3:16. Pero ang tunay na plano niya ay nasa Jeremiah
29:11. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya may hope at may future tayo. So continue on, Lord. Continue on. Just stick on God and focus your eyes to Him. So sana ay patuloy mong araw-araw na sundan ang aking vlogging na ito at nawa ay maging inspired ka at encourage sa lahat ng mga makikita mo sa akin, because I really intend to encourage you and to comfort you too in the power of the Holy Spirit and by God's grace through our Lord Jesus Christ. So, ako si Amalia Versosa, nakatira rito sa Germany ng almost 30 years na, siguro more than 30 years. 1999 ako rito. Hindi, 1992 ako umpisang umapak dito sa Germany. So, marami pa kayong malalaman sa akin. Pero sa ngayon ay umpisahan muna natin ang mga bagay-bagay na ordinaryong ginagawa ko. At marami pa akong ikikwento, marami pa akong isi-share na mga bagay-bagay na siguro ma-encourage din kayo kung ito ay tutulot ni Lord. Pero I know na hindi naman mangyayari itong vlogging na ito kung hindi niya itinulot ito. Dahil hindi ko naman ito plinano kagabi, kundi nagising na lang ako. After ng dasal ko, sabi ko, Lord, gamitin mo ko sa iyong will, sa iyong paraan. Tapos nung nag-aayos ako ng breakfast ko, ay bigla na lang. At the moment, bigla na lang akong para bang in-encourage ng Holy Spirit to show you how I prepare my breakfast with only my one hand, doing everything. Kasi nga, half-paralyzed ako na nung ako ay 1988, nung ako ay pumunta sa Switzerland para magtrabaho as house dame, ako'y nadulas sa hagdanan na maraming snow at nabagok yung ulo ko sa hagdanan na may nabato. Hanggang sa dinala ako sa ospital at doon 30 days akong nakoma. Nung pagising ko nung 30 days na yon ay nakita ko na lang yung aking kamay na punong-puno ng aparato. Itong right hand, maraming mga needle na nakasaksak. Dahil gusto kong kamutin ang aking ilong, ang kati kasi, hindi ko siya makamot dahil nga marami akong aparat sa right hand ko. Tapos sinubukan ko ang left hand ko, namangha na lang ako. Nagulat ako dahil hindi ko magalaw. So sumigaw ako, humingi ako ng saklolo hanggang sa dumating yung mga doktor at mga nurse na sinabi sa akin na half-paralyzed nga ako dahil nga inoperahan nila ang aking ulo. Dahil yung ugat ba sa ulo ko ay sumabog at nagkaroon ng cause ng bleeding. So yun, ang cause ng paralyze ko. So after that, nung dinala ko sa rehabilitation, sabi nila ng doktor na hindi na raw ako makakalakad kahit kailan. Kasi nga, naka-wheelchair ako. 3 months na ako naka-wheelchair. Tapos sabi ng doktor, hindi na ako makakalakad. Uupo na lang ako sa wheelchair to the rest of my life. Pero sabi ko, thank you, doctor, dahil ikaw ang nag-aalaga o tumitingin sa may mga sakit. Pero hindi ka Diyos ka kung ganon. Huwag mong sabihin na hindi ako makakalakad na at uupo ako rito sa wheelchair na to hanggang habang buhay. So ang ginawa ko, tumayo ako, tapos inilagay ko yung wheelchair sa kanan ko, tapos
lumakad ako. Sabi ko, Dok, hindi na ako makalakad ng sexy. Pero makakalakad pa rin ako. At alam mo, pupunta pa ako sa misyon sa Africa at sa lahat ng lugar na papupuntahan sa akin ni Lord. So namangha yung mga doktor. Tapos sabi nila, ang lakas naman ng loob mo, sabi niya gano'n. Siyempre po, sabi ko, kita nyo, di ba ang lakas ng loob ko rin tumayo? Kahit na alam kong sinabi nyo na hindi na ako makakatayo. Hindi ako natakot dahil alam ko may Diyos ako na tutulong sa akin. Kaya sabi ko sa inyo, mangyayari yung aking pagpunta sa ibang bansa, akong gano'n. So, nangyari ngayon, pinadala ako ni Lord sa Uganda noong 2012 ba yun? 2012 yata yun o 11. Tapos, pinadala niya ako sa Pakistan, sa Lahore. Tapos, pinadala din niya ako sa Kenya. Sa Kenya, sa South Africa. At Southeast Africa ba yung Kenya? Hindi ko na alam. So, yun. Tapos doon, nag-mission ako. At doon, naglakad ako rin sa mga putik-putik na bundok. So, walang imposible kay Lord pag meron kang will, tutulungan ka ni Lord na yung will mong yun ay talagang mangyayari. Kaya ito nga, kung ako'y nakarating sa ibang bansa, sa mga Africa, sa mga mapanganib na lugar, lalo na sa Lahore, Pakistan, bakit hindi ko gawin itong vlogging na to para rin ito sa gloria niya? Dahil alam ko na nung pinadala niya ako sa mission ay para sa gloria niya yon. At ito din ay alam kong para sa gloria din niya ito. Kaya like kayo sa akin ha. At sana follow me. Para kahit na paano sa pag-like nyo at pag-follow nyo sa akin ay nakaka-contribute din kayo sa mission na pinaplano ni Lord sa akin, sa atin lahat. So, sundan nyo po ang aking vlogging ha. And bless me through your likes and to your subscription. God bless.